Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. In today's video, Virgo, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Hunyo 2025. Paalala lang, Virgo, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot, oracle cards, and rune readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Virgo, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Virgo, for June 2025. Kapalaran, mensahe at gabay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Love, career, negosyo, kapirahan, kalusugan, at spiritual aspect. Family, home life. Ayan. For Virgo, your animal spirit for the month of June is the rabbit. You have the rabbit. Cleverness. Ooh, okay. Next. Virgo 2025, June 2025 for Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Virgo, you have patience. Message from the universe, Virgo, para sa iyo, para sa buwan ng Hunyo. For the month of June, you have clear your mental and physical clutter. You will feel so much better. Okay. Virgo. Anong pintuan magbubukas para sa Virgo? Para kay Virgo, ngayong buwan na ito, June 2025. Virgo. Virgo, you have the door of magic. Wow. Okay, it's very magical. Napunta naman tayo sa mga tarot cards niyo, Virgo. Tarot cards for Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements for the month of June 2025 for Virgo sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kapalaran for Virgo. Alright, Virgo, you have the King of Cups, the Empress, the Ace of Wands, the Temperance, the Eight of Wands, the Three of Swords, Five of Cups, the Hangman, and you have the Nine of Cups, and the Two of Cups. Alright. Nakuha naman tayo ngayon ng mga runes to complete your reading, Virgo. For Virgo. For Virgo. 3 runes for Virgo. Wala, blanco. Wunju. Dalawang P. Alright, Virgo. Kung naghahanap kayo ng mga pampaswerte, pang-attract ng love, career growth, protection, healing, at iba pang spiritual items na makakatulong sa problema o pangangailangan ninyo, message nyo lang po ako sa FB page ko, Bonum Magos PH, na may blue check verified ni Meta.
At kung gusto naman ng private reading, ritual o distance Reiki healing, libre na ito basta bumili kayo ng item sa akin na may kasamang inclusions. Pwede nyo rin i-visit ang aking official website www.bonhommmagosph.com para makita ang benefits ng bawat item at malaman kung alin ang bagay sa'yo. Tandaan, may gabay ka, may liwanag kang pwedeng sandalan, nandito ang Bonhomme Magos PH para tumulong. Manifest wisely and choose with intention. Okay, Virgo, let's start with your oracle cards. You have Rabbit, Cleverness. Okay, so Virgo, if you have been going through difficult times, okay, it is time to think outside the box to find the solution. Okay, this is also a reminder to avoid neglecting your creative side. If you have let creative projects lapse, it may be time to pick them up back again. So, yan ang nakasulat, binasa ko lang. Okay? So, ang mensahe ng Rabbit, Virgo, ay dagdag na, it's about creative energy, pagiging resourceful at pagkakaroon ng mental agility. Okay? So, if sa mga nakalipas na buwan, kung sa nakalipas na buwan ay nawalan ka na ng gana, inspirasyon o direction sa buhay, lalo na sa mga personal projects ninyo, sa mga resonate lang po, mga spiritual practices or content creation or hobbies mo, ngayong Hunyo, Virgo, ay panahon na para ibalik ang sigla ng inyong creativity. Okay? Kung feeling mo parang naging stagnant ka, hindi dahil walang opportunity, Virgo, kundi dahil kailangan mong muling aalahanin ang iyong natural gifts at gamitin ito sa mas matalino, mas diskarte-based na paraan. Think outside the box. I-approach mo ang mga challenges mong hindi mo dati ginagawa. Baka ang solusyon ay nasa labas ng usual routine mo, no? And balikan ang mga naiwan mong passion projects, crafts, or spiritual work. Baka ito ang susi para ma-reignite ang motivation mo at dumaloy muli ang good energy, right? And then next, you have the Patience card. Okay, Virgo. Sabi dito, slow down, change your attitude, and clear your mind. Ang mensaheng ito ay paalala para sa iyo, Virgo, na hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliin. Sa buwan na ito, June 2025, maaring may mga delays o sitwasyong hindi agad umaayon sa mga inaasahan mo. Ngunit imbes na mainis o mawala ng loob, hinihikayat kang magpahinga, huminga ng malalim at pagmasdan kung ano ang mga aral ang inihahain ng universe para sa iyo. May mas malalim na dahilan kung bakit pinapabagal ang takbo ng mga bagay na sa paligid mo ngayon. Okay, ito ay para sa iyong mas mataas na kapakanan. Okay, ang divine timing ay gumagana dito sa background. Hindi ka pinapabayaan, Virgo. Inaayos lang ang tamang oras at energy para sa iyong mga hangarin. And next, you have clear your mental and physical clutter. Ito ay isang malinaw na call to action para linisin ang loob at labas, Virgo, mula sa lahat ng kwarto, sa workspace, hanggang sa mga paulit-ulit na iniisip na hindi na nakakatulong. Virgo, kilala kang maayos at analytical. Pero ngayong buwan na ito, tila marami kang iniipon na mental fog at emotional baggage. Kaya hinihikayat kang magsimula sa decluttering. Hindi lang physical, kundi pati emotional at mental. Okay, maglinis ng gamit, magsulat ng journal para ma-release ang emotions at iwasan ang toxic environments or overthinking. Punta tayo sa the door of magic, enchantment.
forest. Wow! So, may mga hindi inaasahang pagkakataon ngayong buwan na ito, Virgo, na magdadala ng hiwaga at posibilidad. Ang card na ito ay nag-aanyaya sa iyo na pumasok sa isang yugto ng pagkakagulat at bagong oportunidad. Pero dapat mong hayaang mangyari ito sa natural na paraan. Let go of control and let life surprise you, no? So may energetic shift na nangyayari or mangyayari sa iyo sa buwan na ito. Kapag nalinis mo na ang iyong isip at paligid, Virgo, mas madali mong makikita ang signs at guidance na darating. Okay? Bigla kang magiging bukas sa magic ng buhay. Ayan, so, Virgo, ang buwan na ito, June 2025, ay panahon ng inner stillness, no? Para sa cleansing at paghahanda sa bagong yugto ng buhay mo. Hindi ito buwan ng aksyon o pagmamadali, kundi panahon ng pag-purify ng iyong space at sarili. Kapag nalinis mo na ang mga bara sa loob mo, kaano man yan, sa isip, sa damdamin at sa paligid mismo, mas madali mong mararamdaman ang exciting energy na paparating. You try it. May mga magical shifts na naghihintay sa'yo, Virgo. Okay? Basta't handa kang bitawan ang lumang pananaw at attachment. Ayan. So, Virgo, ngayong buwan ng Hunyo, paalala ito na hindi lahat kailangang madaliin, right? Madaliin. Baka ang pinaka-powerful na hakbang ngayon ay ang tumigil muna, maglinis ng paligid, at magpahinga. Ipagpahinga niyo yung isipan ninyo. Okay? Pahingahin ang isipan, kumbaga. So, kasi sa katahimikan mo, mamarinig ang tunay na direksyon ng buhay mo, Virgo. At kapag dumating na ang tamang oras, madarama mo ang magic na matagal mo nang gusto-gustong dumating sa buhay mo. Okay? Napunta tayo sa mga runes mo, Virgo. You have the Theresas. Okay, this is protection, boundaries, at divine intervention. So ngayong buwan na ito, Virgo, binibigyang diin ng Theresas ang protection sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung may mga taong sumasakal sa'yo, toxic connection o paulit-ulit na stressors, it's time to draw boundaries. Pinapakita rin nito na may divine intervention, parang sinasabing, huwag kang matakot na huminto. Kasi pinoprotektahan ka mula sa mas malalaking problema. Oh, ang galing. Kung nararamdaman mong may delays o may mga sagabal, ito ay protection. Virgo, hindi hadlang. Huwag ipilit ang sarili sa maling direction. Okay? Next, you have Perthro. This is destiny, secrets revealed at divine timing. Ang rune na ito ay tungkol sa mga bagay na nakatadhana pero hindi mo pa alam. Isang malinaw na mensahe ng mystery at divine unfolding, Virgo. Nagpapatunay sa mensahe ng Enchanted Forest. Ayan, di ba? Yeah. Wag manghula. Hayaan mo ang destiny ang magbukas ng tamang pinto. Maaring may revelations ngayong buwan na magpapabago ng pananaw mo. Okay, hindi mo kailangang malaman ang lahat sa ngayon. Basta't linisin mo ang loob mo, darating ang kasagutan sa tamang oras. And you have Wonju. This is joy, harmony, at success. Virgo, claim it. I claim success, I claim joy, and I claim harmony. I-comment niyo sa baba, Virgo. I claim this Wonju. Ayan. Alam niyo bang spelling ng Wonju? W-U-N-J-O. Ayan. Ito ang reward sa pagpapasensya at pagtitiwala mo, Virgo. Sa dulo ng iyong paglalakbay ngayong Hunyo, makakaranas ka ng kasiyahan, pagkakabalanse at emotional fulfillment. So, maaring ito ay sa anyo ng simpleng kapayapaan, harmonious na relationship, o biglaang success pagkatapos ng maraming uncertainty, no? So, lahat na nangyayari mo, ang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. At ngayon, ready ka nang tanggapin ang saya at biyaya na pinagkakaloob sa iyo ng universe at ni God. So, sa kabuuan, Virgo, ngayong buwan ng Hunyo, ang universe ay tila nagsasabing, pause, not stop.
Okay, may mga energies na kailangang linisin, physically, mentally, emotionally, bago dumating ang bagong chapter ng buhay mo. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay sa pamamagitan ng patience at cleansing. Makakapasok ka sa enerhiya ng magic at destiny. Okay, at kapag natutunan mong bitawan ang control, ipagkakatiwala sa itaas, okay, ang direksyon ng buhay mo at linisin mo ang sarili mong espasyo, reward ang naghihintay sa'yo with the Wunju rune. Okay, Virgo. So, magiging malinaw ang mga bagay at ang saya ay darating ng walang pilit. Okay, ayan. So, punta tayo sa mga tarot cards mo, Virgo. Let's start with your love life. You have the King of Cups. The Three of Swords and the Two of Cups. Okay, sa aspeto ng pag-ibig, Virgo, may matinding emosyon na kailangang ibalanse ngayong buwan na ito. Ang King of Cups ay nagpapakita ng emotional maturity. Pero may sugat pa rin hindi tuluyang naghihilom. Sa makaka-resonate lang po, maaaring may bigat ng nakaraan, hiwalayan o disappointment na bumabalik sa isipan mo. Pero huwag mawala ng pag-asa, Virgo, dahil ang Two of Cups ay nagsasaad ng posibilidad ng bagong koneksyon o reconciliation o pag-aayos. Okay, with the patience and the Teresa's rune, ito nagsasabi na may proteksyon sa puso mo ngayong buwan na ito. Huwag pilitin ang relasyon, bigyan ng time ang sarili para maghilom. Ang darating na pag-ibig ay mas malalim, mas balanse at emotional na mature. Kung nasa relasyon ka na, Virgo, emotional healing at forgiveness ang susi sa mas maayos na connection. Okay, punta tayo sa inyong career. You have the Ace of Wands, the Temperance, and the Hangman. Okay. Sa career mo, may bagong oportunidad na gustong pumasok sa buhay mo, Virgo. So, maaring ito ay bagong proyekto, bagong role or inspirasyong bumalik sa passion mo. Pero pinapaalahanan ka ng Temperance at the Hangman na huwag magmadali. Okay? Hindi pa ito ang tamang oras para sa biglaang action. Okay, kailangan munang ayusin ang pagbabalanse, ang timing at perspective mo. With the Perth rule and the clutter message of the other oracle cards, it speaks of divine timing and mystery. So don't rush into decisions. Linisin mo pa rin ang mga mental blocks na patungkol sa trabaho. Once handa ka na, ang success ay siguradong darating sa'yo, Virgo. Let's move on to your finances or kaperahan. You have the Nine of Cups and the Five of Cups. Ang pera mo ngayon ay nasa transition phase. Sa makaka-resonate lang po, may mga paghihinayang ka pa rin sa mga lumipas na pagkakamali or missed opportunities. Pero ang Nine of Cups ay nagsasabi ng wish fulfillment. Malapit na. Okay, malapit na, Virgo. Basta't huwag mong hayaang kainin ka ng lack mindset. Yung kawalan. Okay? Kasi yan ang hihila pababa sa vibrational energy mo. So, the wound you promises success and joy. Pero kailangan mong baguhin ang perspective mo mula sa kulang papunta sa pasasalamat. Wala akong ganito, mahirap ako. Those are mindset niyo ng pagkakaroon ng lack. Dapat always be grateful para mas lalo kang maka-attract ng blessings at matupad ang mga pangarap mo. Because it's all about energy kasi. And with the patience card, ito ay reminder na hindi lahat ng biyaya ay instant. Alam niyo yan. Okay? Kung may plano kang investment, Virgo, or sideline, maganda itong panahon para mag-research pero wag munang i-jump agad. Wag ka munang mag-jump agad. Punta tayo sa iyong kalusugan para sa buwan ng Hunyo. You have the Empress, the Temperance, and the Five of Cups. Okay, time to nurture yourself this month, Virgo. Ang Empress card ay nagsasabing ibalik mo ang focus sa self-care. Pagkain, pahinga, katawan, okay, at feminine energy. Okay, sakto ang
Ano ba, sapat na pagkain, pahinga, ayan. Kung may emosyon kang kinikimkim, maaring maapektuhan na rin ang katawan mo dahil sa stress, dahil sa pagod, dahil sa mga hormonal imbalances. I've experienced hormonal imbalances because of stress. Okay, yung mga kinikimkim na galit. Oh my God, yan pala ang reason. Okay, so, now, kasama ng ibang runes and oracle, linisin ang routine, ang diet, at energy space mo. Okay? With the Teresa's rune, Virgo, this reminds you to guard your energy this month. Huwag mong hayaan ang stress ng iba na kainin ka. Okay? Huwag magpaka-stress ibang tao. Ayan, family and relationships. Punta tayo. You have the Eight of Wands, the King of Cups, and the Three of Swords. Okay, so maraming ganap sa family ngayong Hunyo, Virgo. So maaring may mga biglaang balita, lakad, o pagbabago sa dynamics, no? Sa family dynamics. So kailangan mo ng emotional control, lalo na kung may tampuhan o family wounds na bumabalik, Virgo. Okay? Maganda kung mag-initiate ka ng heart-to-heart talk, pero hintayin mo rin ang tamang timing. With the patience and wound rune, pag may healing at open communication, magiging masaya at payapa ang buong pamilya. Punta tayo sa inyong spiritual aspect. You have the Hangman, the Temperance, and the Pearl Through energy. This is the Pearl Through rune. Okay, so ang spiritual energy mo this month, Virgo, ay nakatuon sa enlightenment through surrender. Hindi mo makokontrol lahat ng bagay, pero makakahanap ka ng kapayapaan kapag natutunan mong magtiwala sa proseso. Perfect month to meditate, do rituals, journaling, or energy cleansing, no? Huwag mong piliting maintindihan ng lahat. Minsan ang sagot ay nasa katahimikan. And linisin ang altar if may mga altar, magdasal sa umaga, gumamit ng crystals, at i-realign ang sarili mo sa universal flow. Okay? This is just an advice. Okay? Hindi nyo kailangang gawin to. Okay? If you want to take the advice, then do it. So, overall, summary, Virgo, sa kabuuan ng reading mo, ngayong buwan na ito, malinaw ang mensahe na itong buwan na ito ay isang panahon ng pag-reset. Pagkakaroon ng inner healing or pag-focus sa inner healing at matinding paglilinis sa isipan, damdamin at kaluluwa. Ang mga baraha mo at mga oracle cards at runes ay magkakaugnay sa isang mensahe. Bagalan mo muna ang takbo ng buhay mo this month, Virgo. Linisin ang daan at magtiwala sa hindi pa nakikita. Okay, mula sa mga tarot cards, lumilitaw ang emosyonal na tema sa pagpapatawad, pagbitaw sa nakaraan. Okay? At pagbubukas sa bagong posibilidad. Okay? Ang presence ng Three of Swords at Five of Cups dito ay nagpapakita ng mga lumang sugat na patuloy mong pinapasan. Okay? Sa makaresonate lang po. Maaring galing sa nakaraan mong relasyon, pagkabigo, o pagkukulang sa sarili. Okay. Ngunit sa kabilang banda, mga energy ng King of Cups, Two of Cups, Ace of Wands, and the Nine of Cups ay pahiwatig ng handang-handa ka nang tumanggap ng bagong pagmamahal, inspirasyon at katuparan na matagal mo nang dasal. Basta't handa ka ring maghilom at maglinis sa loob, Virgo. Sa aspeto ng career at finances, may mga bagong oportunidad na darating, pero pinapaalahanan ka ng Temperance at the Hangman na maghintay muna sa tamang timing. Okay? And hindi dahil dumarating ang inspirasyon ay dapat agad-agad kumilos. Minsan, ang pinakatamang desisyon ay ang hindi muna pagkilos, kundi pagpapanday sa loob, kakaroon ng patience, planning, preparation. Okay? Ganun din sa health mo at sa family life mo, Virgo. Kung saan may tema ng emotional re-enlightenment. Okay? Kailangan mong i-prioritize ang self-care
Okay? Self-care, ayan. Pagpapahinga at ayusin ang dynamics ng relasyon sa family. Maaring may mga tensyon, tampuhan, o emotional distance na nangyayari, pero may chance ito na maayos kung unahin mo ang honest communication at open heart. Pagdating sa spiritual life mo, napakalalim ng mensahe ng Pearl. May mga misteryong kailangang hayaan mo lang mangyari, Virgo. Hindi mo kailangang intindi ng lahat sa ngayon. Kapag pinilit mong kontrolin ang direksyon, mas lalo kang maliligaw. Pero kapag natutunan mo magtiwala sa flow ng universe, doon mo makikita ang tunay na milagro. Ang mga oracles na nagsasabi ng clear your mental and physical clutter ay hindi lang literal na paglilinis ng kwarto or gamit. Ito ay paanyaya sa iyo, Virgo, sa paglinis ng mga paniniwalang hindi na nakakatulong sa iyo. Okay, ng mga relasyong nagpapabigat at ng mga pagdududa sa sarili. Okay, kailangan mong linisin, tanggalin 'yan. Ayan. At ang pinakamahalagang paalala sa iyo, Virgo, ay galing sa runa Wunju. Okay. Joy and success awaits you, Virgo. Pero ang susi, hindi ito darating sa pagmamamadali o pagpilit. Ito ay darating sa taong handang maghintay, magpagaling at maglinis ng kanilang tahanan, panlabas man o panloob. So Virgo, ngayong buwan na ito, ang kapalaran mo ay hindi lang nakasalalay sa mga desisyon mo, kundi sa kakayahan mong manahimik, magpatawad at muling maniwala. Ito ang panahon para piliin ang sarili, bigyang halaga ang inner peace at i-prepare ang energy mo para sa tunay na kasaganaan at kagalakan na paparating. Remember, the universe is not punishing you, Virgo, with delays. Kung ano mga delays na nangyayari sa'yo, it's not punishment. It's preparing you for what you truly deserve. Okay, so Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang kapalaran, mensahe gabay para sa buwan ng Hunyo. Okay, let me know if nag-resonate sa inyo. Like this video if nagustuhan niyo. Let me know in the comments. Okay, if you want to claim these energies na nabanggit ko, mga Wunju, success, harmony, blessings, abundance, fulfillment, wish fulfillment, magic. Ayan. Ano mga nabanggit ko ng energy, i-claim nyo sa baba. And Virgo, sa lahat po ng mga nanonood, cross watchers, if you are looking, naghahanap ba kayo ng mga crystals, bracelet na pampaswerte? Almost lahat ng bracelet ko, all-in-one na. Nandito lahat ng mga hinahanap nyo para sa kalusugan, pampaswerte, protection, sa career, negosyo, love life, lahat ng aspeto na all-in-one na kumbaga. Okay, for more information, you can visit my website, www.bonomagosph.com, or you can message me sa Facebook page ko, BonoMagosPH, na may blue check, verified po ni Meta. Or if you want, wag muna kayong aalis, panoorin nyo po itong video hanggang sa dulo kasi may ino-offer ako dito May na-offer ako mga items. Kaya tapusin nyo itong video na to. Huwag kayong alis. Para makita nyo yung mga items na ino-offer ko na may private reading, may paritual, para ka na rin bumili ng spell jar. Okay, mahilig ba kayong bumili ng mga spell jar sa iba? Sa akin, libre na. Pero wala kayong matatanggap na spell jar mismo. Yung ritual lang ang gagawin ko na parang almost the same na rin sa spell jar. Okay, plus distance Reiki healing. Pagod na ba kayo magpagamot sa mga albularyo, mga faith healer, ano pa ba yan, mga ginagawa sa inyo? Sa akin, libre lang din yan. Basta bumili ka ng items. Ang daming inclusions. Package deal na kumbaga. Sa 1,000 plus na item na mabibili ninyo, may package deal na. Private reading, libre na. Magpabook, libre. Paritual, libre. Pagpapagamot, libre. Plus, may libre pang mga items. Isang lakbay yaman oil at resting. Huwag niyong maliitin ang aking lakbay yaman oil kasi marami ng mga magagandang feedbacks. Nakapasa sa board exam, natanggap sa trabaho, nakapunta sa ibang bansa, na-approve ang visa dahil sa lakbay yaman oil.
At sa red string, marami rin ako mga feedbacks, magagandang feedback. Saya, yan pa lang ha, lakbay. Paano na yung mga ino-offer kong items? Sa Hulu Gourd, meron na akong magandang feedback. Si Madam, hindi pa dumating yung ano niya, matagal na niyang binibenta ang lupa niya. Nung bumili siya sa akin, talagang nabenta niya. Wow, nakakatuwa nga nakakatuwa. Okay, so, if you are interested sa Hulu Gourd, ayan, pampaswerte sa lahat, pampaswerte na rin yun sa sugal Let me know, ayan, i-message niyo ako sa Facebook page. Maraming salamat, Virgo. Huwag muna kayong aalis, magbabalik po ako. Ingat po, and God bless. Nanhong Agate 5 Elements Bracelet, bato ng lakas ng loob, tagumpay, at swerte sa buhay. Magkano ito? 1,980 with complete inclusions plus certificate. Inclusions na kasama, private reading, padasal, paritwal, almost the same sa magpagawa ng spell jar, plus may distance Reiki healing na libre na, plus dalawa pang freebies. Okay, so kung ikaw ay naghanap ng gabay at lakas para magtagumpay sa career, negosyo at personal na buhay, ang Nanhong Agate ay isang makapangyarihang bato na makakatulong sa iyo. Okay, mga benepisyo sa career. Nagpapalakas ng determinasyon. Tinutulungan kang manatiling masigasig at porsigido sa trabaho. Kapag pakiramdam mo ay nawawalan ka ng gana, ang bato na ito ay nagsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy mo ang laban. Pampatibay ng kumpiyansa sa sarili. Binibigyan ka nito ng lakas ng loob para magsalita, mag-lead at ipakita ang tunay mong kakayahan. Mainam ito sa mga may interview, presentation o gustong mapansin sa opisina. Tulong sa pagdidesisyon. Pinapalakas nito ang iyong kakayahan para gumawa ng matalino at matapang na desisyon sa trabaho o negosyo. Pang-akit ng oportunidad. Ayon sa paniniwala, ito ay nagdadala ng swerte at inaakit ang mga bagong oportunidad tulad ng promotion, bagong trabaho o business deals. Benepisyo sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa pag-ibig at relasyon, pangkalma ng damdamin. Nakakatulong ito upang mapanatili ang mahinang pag-iisip sa gitna ng mga hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Nagpapalalim ng ugnayan. Pinapalakas nito ang emosyonal na koneksyon at sigla sa pagitan ng magkapareha. Pananalapi at negosyo, pang-akit ng kasaganaan. Isang itong swerte, pampaswerte sa pera. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na daloy ng kita at tagumpay sa negosyo. Lakas ng loob sa pagtaya. Kapag kailangan mong sumugal o gumawa ng risky na desisyon sa negosyo, tutulungan ka nitong maging matapang para maingat. Sa kalusugan at energy, pampasigla ng katawan at isipan. Nakakatulong ito upang hindi ka madaling mapagod. Maganda ito para sa mga taong maraming gawain o stress sa araw-araw. Pampababa ng stress. Isa rin itong calming stone na tumutulong para makalma ang isip at damdamin. Proteksyon at spiritual na balanse. Pangontra sa negatibong enerhiya, ginagamit bilang pananggalang laban sa inggit, masamang tingin at spiritual attacks. Nagbibigay ng balanse, pinapakalma ang sobrang emosyon at binibigyan ka ng matibay na pundasyon sa kabila ng mga pagsubok. Okay? Pangontra din ito sa lahat ng klase ng usog. So, pwede ito sa mga bata, matatanda at kahit anong edad. Okay, so ang Nanhong Agate ay mainam para sa mga empleyado o profesional na gustong umasenso sa trabaho. Mga negosyante na gustong palaguin ang kanilang negosyo. Mga taong gustong mapanatili ang maayos na relasyon at emosyon. Sino mang nais na magkaroon ng lakas ng loob, proteksyon sa inggit, masamang masid, kamalasan at usog, at kasaganaan sa buhay. Okay, isuot araw-araw bilang bracelet or charm upang laging dala mo ang positive energy nito. Okay, mas effective ito kung ipapareha mo o isasama mo sa jadeite,
para sa pera, black tourmaline para sa proteksyon sa kulam, o citrine para sa kasaganaan. Okay? Kung sa gustong mag-order, sa gustong bumili, pumunta lang sa website ko, ay sa Facebook page ko pala. FB page, hanapin nyo po Bonum Magos PH na may blue check o verified ni Meta. Ayan. Evil Eye Necklace. Ayan. Protection from negative energies and envy or sa mga may inggit. Ang pinaka main benefit ng Evil Eye Pendant ay protection. Lalo na laban sa mga malicious energies, mga chismis, mga inggit, at mga hidden enemies. Sa kultura natin at sa iba't ibang paniniwala worldwide, naniniwala na kapag may taong naiinggit o may hindi magandang intensyon sa'yo, kahit hindi nila sabihin sa harap mo, nakakapagpadala sila ng negative energy na pwedeng mag-cause ng bad luck, misfortune o biglaang pagbagal ng takbo ng buhay mo. Ang evil eye ay nag-a-act as a shield. Binabalik niya yung negative energy sa pinagmulan nito para hindi ka maapektuhan. Spiritual protection and aura cleansing. Bukod sa physical world, nagbibigay rin ang evil eye ng spiritual defense. Pinapalakas niya ang aura mo at nililinis ang paligid mo para hindi ka pasukin ng mabibigat na vibrations na galing sa ibang tao. Minsan kahit hindi naman sinasadya, may mga taong may mabigat na problema at kapag nakakasalamuha mo sila, nadadala mo rin yung energy nila. Ito ang tinatawag nating energy contamination. Ang evil eye pendant or necklace na ito ay tuloy-tuloy ang trabaho niya para linisin at protektahan ka mula rito. Emotional stability and inner peace. Kapag lagi kang protected against negativity, mas kalma ka emotionally. Less worries, less stress, less anxiety. Naiiwasan mo yung feeling na parang lagi kang paranoid o kinakabahan kahit wala namang rason. Kaya ang effect nito, mas nakakapag-focus ka sa mga goals mo at mas steady ang emotional at mental health mo. Career and business protection. Sa career at negosyo, marami talagang mata ang nakatingin. Hindi lahat positibo. Kapag suot mo ang evil eye necklace na ito, pinoprotektahan ka nito laban sa mga taong gusto kang hilain pababa, mga competitors na nagsisend ng bad vibes, o kahit mga toxic workmates na hindi masaya sa mga achievements mo. Resulta, mas tuloy-tuloy ang success mo kasi walang negativity na makakablock o makakaharang sa daan mo. Attracting good luck and positive opportunities. Kahit protective symbol ang evil eye, may bonus effect din siya. Nag-a-attract siya ng swerte o good lucks. Since binablock niya ang bad vibes, mas dumadami yung chance na mga tamang oportunidad ang dumating sa iyo or darating sa iyo. Whether sa love life, career, pera, o personal growth, mas open ang energy field mo to achieve blessings and favorable outcomes. Self-confidence and empowerment. Dahil alam mong protected ka, mas nagiging confident ka to chase your dreams at maging totoo sa sarili mo. Hindi ka matatakot gumawa ng bold moves sa life mo kasi alam mong may protection ka na, hindi basta-basta matatalo ng bad intentions ng iba. So para kanino bagay ang mga evil eye necklace na ito? Lahat ng may pangarap na ayaw mablock ng negativity. Perfect ito sa mga career-driven individuals, business owners, students, or kahit sinong gustong i-push ang sarili sa mga goals nila without being dragged down by envy or bad vibes. Lahat ng nakakaramdam ng biglaang sumpong ng bad luck, kung nakakaranas ka o naranasan mo lately yung sunod-sunod na bad luck na parang walang rason, pwedeng nakaka-receive ka ng evil eye energy ng ibang tao. Ideal na isuot ito para mabasag ang cycle ng bad luck at ma-redirect ulit ang energy mo towards abundance. Lahat ng madalas nasa public eye o social media. Influencers, performers, content creators at kahit yung mga mahilig mag-post ng achievements nila.
Madalas target ng mga hidden envy. Evil eye pendant or necklace na ito ay essential para sa kanila para hindi basta maapektuhan ng bashers, haters, o silent haters. Ayan. Lahat ng gusto ng spiritual at emotional peace. Kung gusto mong maging mas tahimik ang isipan mo, lumalim ang inner peace mo, at maging steady ang emotions mo, super helpful ang evil eye necklace na ito as a daily amulet. Lahat ng gusto ng stylish protection. Ayan. Hindi lang siya spiritual tool, fashion statement din, and unisex. So, pwede sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. Ayan. So, ang evil eye pendant na ito ay hindi lang basta palamuti. Isa siyang powerful armor na nagbibigay ng proteksyon, good luck, emotional peace, and empowerment. Kahit sino, basta may pangarap, may gustong protektahan, o gustong palakasin ang sarili laban sa negativity, perfect na isuot to or suotin ito every day. Ayan, sa mga gusto pong bumili, this is only 1,000 pesos. Package deal na. May kasamang private reading, distance Reiki healing, paritual at dalawang freebies, lakbay yaman oil at red string. Ayan, sa gustong mag-avail, sa gustong bumili, pumunta lang po sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check or verified ni Meta. Paki-screenshot po at i-message niyo po ang item na ito. Maraming salamat. Hatchan Jade Hulu Gold Necklace na may lace cord ay hindi lang basta isang pampaswerte sa itong makapangyarihang agimat na sinasabing nagbibigay ng gabay, proteksyon at masaganang biyaya lalo na sa mga taong nais tumaya sa kapalaran gaya ng sugal, loto at mga investment. Okay? Narito ang mga super detailed na explanation, okay, para sa benefits nito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Okay, number 1, para sa mga mahilig magsugal, tumaya o mag-invest sa loto, casino, raffles, online games. Isa itong lucky boost charm. Ang Hatchan Jade ay kilala bilang Jade of Heaven. Pinaniniwala ang nagpapataas ng tsansa sa panalo at nagdadala ng swerte lalo na kung ito'y sinusuot malapit sa katawan. Hulu gourd symbol. Ang hugis ng hulu o calabash or gourd ay tradisyonal na pampaswerte sa pananalapi at tagumpay sa risk-based ventures. Pinaniniwala ang pinangangalagaan nito ang swerte na pumasok sa iyong buhay para hindi agad mawala. Protection from gambling curse. Kung may malas o sunod-sunod na pagkatalo, sinasabing binabasag nito ang energetic blockages na sanhi ng bad streak. Parang nagre-reset ng luck cycle mo. Energetic filter. Pinoprotektahan ka nito sa mga taong naiinggit o nagpapadala ng paninira habang ikaw ay tumataya o nananalo. Okay, number 2 benefits. Wealth and money flow. Nagbibigay ng steady financial luck. Ang Hatchan Jade is known to attract slow but steady wealth. Perfect sa mga taong gustong makabawi sa sunod-sunod na gastos o utang. Also, this prevents wealth loss. Okay? Ang Hulu Charm acts as a wealth container. Iniingatan ang pera o panalo mo para hindi ito agad lumipad o magastos. Balances spending habits. Tulad ng yin-yang, tinutulungan itong magkaroon ng tamang timing at decision making pagdating sa paggastos at pag-invest. Number 3, career and business. This will boost your intuition at decision making. Maganda itong suotin ng mga business owners, investors, o freelancers na kailangang gumawa ng mahalagang desisyon. Reputation and trust. Ang jade ay sumisimbolo rin ng integrity and wisdom. Kaya makakatulong ito para makuha ang tiwala ng clients o partners. Number 4, protection from negative energies at sumpa. Anti-curse and evil eye. Ang Hatchan Jade at Hulu Gourd ay parehong ginagamit ng mga traditional healers sa China bilang proteksyon sa malas, kulam, inggit o anumang uri ng psychic attack.
energy harmonizer. Kung may mga panahong parang sablay ang lahat ng diskarte mo, tinutulungan ka nitong i-ground at i-align muli ang aura mo para makabawi ka. Number 5, health and well-being. Ang hulu is a symbol of healing. Sa Chinese tradition, ang hulu ay ginagamit din para sa longevity at good health. Tinutulungan itong bawasan ang stress at panatilihing kang kalmado kahit mainit ang ulo mo dahil sa susunod-sunod na talo. Hatchan Jade, detox stone. Spiritually, ito ay nag-aalis ng toxic energy sa katawan at ini-encourage ang healing energy na pumasok. Number 6, love and relationships. Calming energy. Kapag ikaw ay laging mainit ang ulo o masyadong competitive lalo na sa sugal, tumutulong itong balansihin ang emotions mo. Attracts loyalty and genuine connections. Dahil sa sincerity energy ng Jade, makakatulong ito para iwas third party o pagkasira ng relasyon dulot ng pera o bisyo. Kay para kanino ang Hatchan Jade Hulu Necklace? Sa mga mahilig tumaya sa loto, casino, online games at raffle draws. Sa mga may negosyo o gumagawa ng risky investments. Sa mga naghahanap ng malakas na financial protection at luck enhancer. Sa mga gustong lumayo sa malas, psychic attacks at panghihina ng aura. Sa may mga health conditions o gusto lang mapanatili ang good energy balance. Sa mga taong gusto ng tahimik at masaganang pamumuhay. Okay, sa mga gustong mag-avail at sa mga gustong mag-order, okay, pumunta lang sa Facebook page ko, Bonum Magos PH na may blue check, verified ni Meta. Paki-screenshot po at isend nyo po ang screenshot nyo sa Facebook page. Maraming salamat, ingat po.